ibahagi ang mga aral po ng ating Panginoon sapagkat alam po natin na ang aral po ng Diyos ang siyang nagbibigay po sa atin ng kalakasan sa atin pong buhay spiritual. Okay? Our topic this morning ay isang katanungan po sa buhay po natin. Now, our topic is, how and when did you get saved? Paano at kailan ka nailigtas? Kasi maraming mga mananampalataya ngayon na hindi pa po naintindihan, naunawaan po yung tinatawag po na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito din po ay tinatawag na eternal life, eternal salvation, yung ginawa po ng ating Panginoon. Paano at kailan? No? Yun po ang tanong, mga kapatid. Okay? Kaya sa iba't ibang mga grupo o reliyon ngayon ay napaka-talamak po ngayon, no? Halos lahat. Ito po yung laging binabanggit na ang sabi po nila ay meron daw silang tinatawag na personal decision sa kaligtasan. Okay? Personal decision. Okay? So, ang kaligtasan pong eternal, hindi po ito desisyon ng tao. Amen? Bakit ka magdesisyon sa buhay mo? Hindi mo mga alam kung nung ikaw ay nasa sinapupunan pa ng nanay mo, hindi mo nga alam na dito ka pala sa kabanatuan na titira. Tama po? Hindi mo alam kung ano po ang magiging buhay mo. Tama po, nung tayo ay sinapupunan pa. Alam po ba natin yon? Di ba hindi? Wala naman nakakaalam po eh. Di po ba? Okay? So, ang lahat po yan, ang nagdesisyon, ang naglagay sa atin, lalong-lalo na sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, yung Diyos na siya po nagligtas po sa atin. Kaya dito sa ating paksa, napakahalaga, para po ating maintain, isa sa mga madalas na tinatanong ng mga Kristiyano na ang kaligtasan ay eternal ba, ay personal na desisyon, no? To accept Jesus Christ as Savior, no? Pero tandaan po natin, never po sa Biblia, kahit kailan, wala tayong nababasa sa Biblia, natanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na, para bagang automatic. Tama po? Para bagang matik, saan ka pumunta, tanggapin mo si Kristo. Para bagang nag-ano ka lang, no? Naglalaro ka lang, ibig sabihin. Okay? So, matik sa kanila, hindi matik. Ang tandaan po natin, ang kaligtasang eternal, isang napakalaking banal na aral po iyan ng ating Panginoon. Amen po? Kasi ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid, ay ang ating mga kaluluwa. Amen po? Mga kaluluwa natin ang pinag-usapan dito, hindi ho kabuhayan natin. Ang pinag-usapan po dito, kaluluwa ng isang tao ang pinag-usapan. Ano po bang mahalaga, ang kaluluwa o ang mga bagay sa mundo? Siyempre, ang kaluluwa, ang buhay po natin. Tama po? Yun po ang pinag-usapan mo dito eh. Kaya hindi ho basta-bastang ang kaligtasan pag narinig mo, ay ito yon, ganito yon. Hindi po. Na dapat po natin makita na ang kaligtasan pong ito ay may ginawa yung ating Panginoon. Ang Diyos po ang siyang gumawa. Amen po? Siya po lamang ang gumawa ng ating kaligtasan. Paano? Kaya nga may tanong, paano? How? Di ba? How did you get saved? Paano ka naligtas? No? Paano tayo naligtas, mga kapatid? So, sagutin po yan ang Biblia. Dito po sa banal na kasulatan, ito po dapat ang sasagot. Amen po? Dapat ang sasagot yung Diyos. Amen po? Na ginamit po ng Diyos, ito po si Pablo, at ang mga iba pang apostol, at ang mga hari, at mga propeta during the time, para po may pahayag po ito ang mga katotohanan ng ating Panginoon. Okay? Paano tayo niligtas? Siyempre, niligtas tayo dahil sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Amen po? Pag sabing biyaya, malalim po ito ang biyaya na aral po natin. Hindi lamang po sa material na bagay ang biyaya. Amen po? Hindi lamang po sa mga kaperahan ang biyaya, hindi lamang po sa anumang mga bagay ang biyaya ng Diyos, kundi higit sa lahat, dapat naintindihan po natin na ang biyaya po ng Diyos hanggang po sa kaligtasan at buhay
na walang hanggan. Amen? Kaya dito po ay atin pong babasahin sa atin pong binasa kanina, no? Sa panguna po ni Brother Joshua. Sabi po dito sa 2 Timothy, chapter 1, verse 9, okay? Sabi po dito, who hath saved us, no? And called us with an holy calling, not according to our works. Tingnan niyo po, not according to our works. Take note po, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Kaya po ang kaligtasan ayon sa layunin at biyaya ng Diyos. Ngayon ang tanong, bakit ginawa ng Diyos yon? Ginawa po ito ng Diyos dahil sa kanyang layunin at biyaya para sa atin, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tingnan niyo po ang kaligtasan, mga kapatid, ay paano tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Malinaw po yan, mga minamahal, no? Sa biyaya ng Diyos. Na siyang sa atin ay nagligtas. Sinong siya? Yung Diyos. Na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Tingnan niyo po, hindi ayon sa ating mga gawa. Kaya po, hindi po pwede na ang isang tao ay sasabihin niya sa sarili niya, sasabihin niya sa kapwa niya tao, ikaw ligtas na. Hindi po. No? Sapagkat malinaw na ang Diyos ang siyang nagligtas, ang Diyos ang siyang tumawag, hindi dahil sa ating mga gawa, mga kapatid. Okay? But according to His purpose and grace, which was given us, na tayo ibinigay niya kay Kristo before the foundation of the world. Sa madaling salita po, mga kapatid, kung paano tayo naligtas, tayo po ay naligtas dahil sa layunin at biyaya ng Diyos. Ano pa pong sabi dito, mga minamahal? Basahin pa po natin ang aklat po ng Titus chapter 2 verse Titus chapter 2 verse 11. Sabi po dito, mga kapatid, for the grace of God that bringeth salvation. Tingnan niyo po, ang biyaya daw ng Diyos ay nagdala ng kaligtasan. Tingnan niyo po, nagdala. Kaninong biyaya yon? Siyempre, yung biyaya ng Diyos. Hindi naman natin biyaya ito eh. Biyaya po ng Diyos, mga kapatid. No? Hindi naman biyaya ng pastor na sabihin niya, oy, tanggapin mo si Kristo para ka maligtas. No? Para bagang nagdesisyon siya sa kaligtasan po ng isang tao na ang sabi niya ay tanggapin mo na si Kristo, ligtas ka na, matik. Hindi ho ganon ang totoong aral po ng ating Panginoon. At kahit kailan, sa banal na kasulatan, wala ho tayo nababasa na kapag katanggapin mo si Kristo, maligtas na po ang iyong kaluluwa sa impyerno. Wala po, not all. Ipakita niyo po sa akin, mga kapatid, after the service, kung meron po kayo nabasa, mga minamahal. No? Okay? Now, ang sabi po dito, malinaw po, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sinong all? Ito po yung mga hinirang ng Diyos. Ito po ang lahat ng mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya po, mahalaga po dapat nating maintindihan na ang kaligtasan po talaga ay biyaya ng Diyos, gawa po ng ating Panginoon. Ang totoo niyan po, mga kapatid, tayo po ang tinanggap ng ating Diyos. Hindi po tayong tumanggap sa Diyos. Naniniwala ba tayo na tayong tinanggap ni Lord? Okay? Tayong tinanggap ni Lord. Bakit? Anong sabi po dito sa aklat po ng Epeso o Ephesians? Okay? Ephesians chapter 1 verse 6. Sabi po dito, mga kapatid, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. No? Tingnan niyo po. No? Malinaw po, accepted. Tayo ang tinanggap na minamahal ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga na yung mga aral na sabi-sabi lamang na wala namang katunayan sa banal na kasulatan, dapat huwag nating paniwalaan. Amen po? Dapat ang paniwalaan po natin kung ano ang sinasabi
ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kasi maraming tao nito, allergy po nito eh. Ng aral na ito, yung katotohanan, ayaw po nila. Kaya sabi ni Pablo, I am therefore become your enemy because I tell you the truth. Tingnan niyo po mga batid. Si Pablo rin nakaranas, mga minamahal. No? Pinersecute siya dahil sa katotohanan. Hindi yung malayo sa atin. Talagang persecute. Ano tayo? No? Uusigin tayo. Because of the truth, mga kapatid. Sa katotohanan, dapat tumayo lamang tayo sa katotohanan, mga minamahal. Sapagkat, tandaan po natin na ang katotohanan po ay siyang tatayo. Kahit man anong gawin ng tao, ang katotohanan pa rin ang siyang tatayo. Kaya sabi po ni Pablo, sa katotohanan, mga kapatid, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 13, verse 8, anong sabi niya dito? Mga minamahal, for we can do nothing against the truth. Sabi po ni Pablo, but for the truth. Tingnan niyo po, sapagkat kami walang anumang magagawa laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Kaya ang katotohanan, huwag dapat natin labanan. Amen? Dapat umayo tayo sa katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya, kung ang tanong ay paano tayo naligtas o paano ka naligtas? Naligtas po tayo mga batid sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 5, mga minamahal, Ephesians chapter 2, verse 5, okay? Sabi po dito, Ephesians chapter 2, verse 5, mga kapatid, even when we were dead in sins, tingnan niyo po, tayo po ba'y patay sa kasalanan? Amen. Amen. Paano tatanggap kay Kristo? Patay nga sa kasalanan eh. Ang patay po ba pwedeng magsalita? Hindi. Patay nga eh. No? Sabi dito, even when we were dead in sins, ang kalagayan natin noon sa Lord, patay. Dahil sa kasalanan at pagsuway. At ang sabi ko dito, hath quickened us together with Christ, by grace, ye are saved. Tingnan niyo po, malinaw po mga kapatid, ay yung sinabi po ni Pablo na sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Sabi po niya sa church ng Epeso, mga minamahal. So, ang kaligtasan po, wala hong duda, biyaya po yan ng Diyos. Sabi naman dito sa verse 8 up to verse 9 ng Ephesians chapter 2. Sabi po dito, for by grace are ye saved. No? Sino ang kausap po ni Pablo? Yung church ng Epeso. For by grace are ye saved through faith. Kaninong faith ito? Faith ba ng tao o faith na may-ari ng grace? Siyempre, faith na may-ari ng grace, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi kung ito po ay faith ng tao, ang sabi po ni Lord, and that not of yourselves. Tingnan niyo po. Malinaw po, and that not of yourselves. So, hindi po ito faith ng tao. Ito po ay faith ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ho dito, mga kapatid, at tandaan po natin, yung faith in Christ at saka faith of Christ, magkaiba po yun, mga minamahal. Kaya sabi dito ng Romans chapter 3, verse 22, about the faith of our Lord Jesus Christ, sabi dito, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Iba yung faith in Jesus Christ at saka yung faith of Jesus Christ. Tama po? Iba yung pananampalataya kay Kristo, iba rin yung pananampalataya, sinasabi, pananampalataya ni Kristo. Magkaiba po yun, hindi parehas mga kapatid. Kaya sabi ko dito, ituloy natin, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Ibig sabihin, ang pananampalataya ng Panginoon Kristo at ang pananampalataya natin, walang pagkakaiba. Bakit? Sino ba nagbigay sa atin ng pananampalataya? Di ba ang Diyos? Tama? Walang pagkakaiba po yun, mga kapatid.
So malinaw na dito po sa aklat ng Ephesians chapter 2, verse 8 up to verse 9, no, ituloy po natin. Sabi po dito, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Tingnan niyo po, no? Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos at ito po ay kaloob ng Diyos sa atin, mga minamahal. Verse 9, tingnan niyo po, "Not of works." Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi dahil sa ating mga gawa. "Lest any man should boast." Upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Tingnan niyo po, mga minamahal. Kaya ang kaligtasan, hindi yan dahil sa gawa ng tao. Right? Hindi yan dahil sa pagpatanggap mo sa tao, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, no? Sabi dito, upang ang sinuman ay huwag mamapuri. Tingnan niyo po, ang mga nagpapatanggap, mga kapatid, nagmamapuri sila sa kanilang sarili. Bakit? Ano sinasabi nila? Kung hindi kita pinatanggap, pag nag-away-away na miyembro at pastor, kung hindi kita pinatanggap, hindi ka naman naligtas eh. Di ba? So, ang sabi ni Lord dito, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Dapat huwag natin purihin sarili natin. Amen? Bakit? Sapagkat ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Ginawa ng Diyos para sa atin. Yun po ang totoong aral, mga minamahal. So ano pa po, mga kapatid? Ephesians chapter 3, verse 7. Ano sabi po dito ni Pablo? Ephesians chapter 3, verse 7. Okay? Sabi po dito, "Whereof I was made a minister." Sabi po ni Paul, "according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power." Iyan pala ang kaligtasan, epekto pala yan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen? Naligtas tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Biro mo, ginawa yan ng Diyos para sa atin. Hindi po yan basta-basta ang gagawin lang ng tao. Amen? Hindi po kaya gawin ng tao. Tama po? Okay? Sino po ba ang nagtubos sa atin? Tao po ba o si Kristo? Si Kristo ang nagtubos po sa atin, mga kapatid. Okay? Sino po ba naghirang sa atin? Sarili ba natin hinirang natin? Hindi, yung Ama ang naghirang sa atin before the foundation of the world. Okay? Ephesians chapter 1 verse 4, malinaw po. Siya ang naghirang, siya ang pumili sa atin, mga kapatid. Hindi tayong pumili sa Diyos, mga minamahal. Anong sabi dito? Sa verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Pag sinabing heavenly places, ibig sabihin, yung ating kaligtasan doon sa langit. Tama? Sabi po sa verse 4, "According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love." Malinaw po na sa Kanya bago itinatag ayon sa pagkapili niya sa atin. Sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya po ang nagpapabanal sa atin, hindi ang pastor, ang Diyos. Amen? Dahil sa Kanyang kapangyarihan, dahil sa Kanyang ginawa para sa atin, tayo po ngayon ay lumalakad po na ayon sa nais po at kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, how? When? How did you get saved? So dito, malinaw po, by grace of course, through the grace of God. Ngayon po, dadako tayo ngayon sa when. Okay? Pag sabi kasing when, sa Ilocano, oo. Diba? Pero pagka when naman sa English ay kailan. Di po ba? So magkaiba po yan. Parehas ang tunog, pero magkaiba ang ibig sabihin. Yung when at saka when. No? When. Okay? Dito po ay tandaan po natin, mahalaga yung limang bagay na ito, mga kapatid. Kailan tayo ba talaga iniligtas ng ating Panginoon? Of course, before the world began. Before the foundation of the world, mga kapatid. No? So dito po, basahin po natin, aklat po ng 2 Thessalonians,
Okay? 2 Thessalonians po, mga kapatid. No, dapat mga talatang ito ay lagi nyo pong babasahin kasi ito pong napakahalaga, no, na dapat natin makabisado yung aral po ng ating Panginoon. Okay? Now, sabi po dito, sa verse 13 ng 2 Thessalonians chapter 2, "But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord." Tingnan nyo po, ang salita po dito si Pablo, at ang kanyang sinasabihan, yung church ng Thessalonica, na ang tawag po niya, brethren, beloved of the Lord. Tingnan nyo po, because God hath from the beginning chosen you to, no, pinili sila saan? Sa kaligtasan, to salvation, through sanctification, the Spirit, and belief of the truth. Bago po tayo magkaroon ng paniniwala sa katotohanan, tandaan po natin, dapat ang tao, una po, siya ay hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, before the foundation of the world. Before, sabi dito, from the beginning, chosen you to salvation. Mga kapatid, from the beginning, chosen you to salvation. Tingnan niyo po, hindi yung beginning ng mundo, kundi nung nagsimula na pumili yung ating Diyos. Amen po? May karapatan po ba ang Diyos na pumili? Amen. Tayo din po ba may karapatan na pumili ng matinong kamatis? Yes. Kung tayo may karapatan pumili ng maganda, aba, lalo na si Lord. Bakit ipinagkakait nila si Lord? Di ba? Sabi nila, Pastor, bakit si Lord para bagang unfair, Pastor? Okay, unfair. Ito Romans chapter 9. Kung unfair po ba si Lord? No? Romans chapter 9, verse 14. Ano sabi? What shall we say then? Ano ang ating sasabihin? Sabi dito, is there unrighteousness with God? God forbid. No? Meron baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Verse 15. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Sabi po ng ating kapatid na Pablo, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinakaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya po ang kaligtasan, habag po yan ng Diyos, awa ng Diyos sa atin. Amen po? Biyaya ng Diyos sa atin. Verse 16. So then, it is not of Him. Hindi dahil sa atin. Tingnan niyo po So then, it is not of Him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Kaya nga, hindi sa mga ibig, ni hindi sa tumatakbo. Hindi po dahil sa gusto natin o anuman ang tumatakbo sa isip natin, sa puso natin. Kaya ang sabi ko dito, kundi sa Diyos na naaawa. Tingnan niyo po, sa Diyos po ang tumatakbo ang buhay natin. Tama? Sa Lord po, mga kapatid, ang buhay po natin, mga minamahal. Okay? So, malinaw po. Kaya, ang nangyari doon po, nung hinangon niya ang mga Israelita doon sa Egypto during the time, bakit po pinatigas ni Lord yung puso ni Haring Paraon? Sapagkat, ang gusto ni Lord, makita ng mga tao ang kanyang kapangyarihan. Tingnan niyo po di po ba, ilang plagues po ba ang nangyari noong pinarusahan ni Lord yung bansang Ehipto? Di ba 10 po yun? Tama po? 10 po yun no? 10 salot ang ginawa po ng ating Panginoon. Para ba't niya sinalot? Kung tutusin, pwede naman niya paalisin na yan, palambutin niya ang puso ni Paraon. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Ang gusto ni Lord, ipakita sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sabi po dito, sa verse 17, For the scripture said unto Pharaoh, even for the same purpose, have I raised thee up, that I might show my power in thee,
and that my name might be declared throughout all the earth. Tingnan niyo po, sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking mahayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maitanyag sa buong lupa. Tingnan niyo po, verse 18. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he hardeneth. Mga kapatid, kaya nga sa kanya ibig siya'y naawa, at sa kanya ibig siya'y nagpapatigas. Kaya po, di ba, pinatigas nito ang puso ni Haring Paraon para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ganon din po sa ating kaligtasan, mga kapatid, mga minamahal. Hindi natin dapat questionin ang ating Panginoon. Amen po? Hindi natin dapat questionin si Lord kasi kalooban po yan ng Diyos. Gusto po yan ni Lord according to His purpose and grace. So malinaw po, mga minamahal. Kaya dito tayo ngayon sa when did you get saved? O when did you get saved, mga kapatid? Dito, 5 bagay, mga kapatid. There are 5 aspects of God's wonderful salvation from sin through our Lord Jesus Christ. Number 1, salvation from the plan of sin. No, ibig sabihin, mga kapatid, ang kaligtasan natin, pinlano po yan ng Diyos. Amen po? Hindi po yan bigla na isang ganun mo lang, ayan na. Hindi po. Pinlano po yan ni Lord. Hindi po tayo nagplano po niya ng kaligtasan at buhay ng walang hanggan, mga minamahal. Kaya sabi dito, malinaw, ay even the love of the Father in Jesus Christ before the foundation of the world. Ganon din po ang pag-ibig ng Ama sa anak. Before the foundation of the world din po yun, inibig na niya ang kanyang anak. Basahin po natin, mga kapatid, sa John chapter 17, no? John chapter 17, verse 24. Okay? John chapter 17, verse 24. Sabi po dito, okay? John chapter 17, verse 24. Father, sabi po ng ating Jesucristo, Father, tinawag niya ang kanyang Ama, I will that day also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me. For thou lovest me, before the foundation of the world. Kailan po inibig ng Ama yung kanyang anak? Before the foundation of the world. Ngayon kung nagawa ng Diyos na inibig niya ang kanyang anak before the foundation of the world, magagawa din kaya niya na tayo iniligtas before the foundation of the world? Amen. Amen. Nagagawa po niya, mga kapatid. Ang Diyos natin, palingkuran, tandaan po natin, hindi humahinang Diyos. Amen? Pinakamakapangyarihan Diyos. Nagagawa niya ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ayon po sa kanyang nais at kalooban, mga kapatid. No? According to His purpose and grace, nagagawa po niya, mga minamahal. 1 Peter, basahin po natin. 1 Peter, chapter 1, verse 18, sabi po dito, ni Pedro, for as much as you know, that you are not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Tingnan niyo po, na nakilala nga nung una, bago pa itinatag ang sanlibutan. Sino nakilala ng una pa na bago itinatag ang sanlibutan? Yung ating Panginoong Kristo na siya ang nagtubos sa atin. Ibig sabihin, nakaplano na po yun. Alam na ng Diyos ang gagawin po ng ating Panginoong Kristo. At malinaw po dito, mga kapatid,
na nakilala ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Dahil sa atin, kaya tayo tinubos ng ating Panginoon. Amen? So malinaw po ang kaligtasan, mga kapatid, ay before the foundation of the world. Ano pa pong sabi dito, mga minamahal? Sa Titus chapter 1, basahin po natin, Titus chapter 1, verse 2, sabi dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po, mga kapatid, ano po yung ipinangako ng Diyos? Eternal life. Tama po? Okay? Ano po ang kanyang ipinangako? Eternal life. At kailan po niya ipinangako, mga kapatid? Before the world began. Tingnan niyo po, before the world began, mga kapatid. So, malinaw po. Kaya sabi ito sa verse 3, but hath in due times, tingnan niyo po, no? Manifested His Word through preaching. Kaya nga, pinipreach natin kung paano tayo niligtas ni Lord. Tama po? Kasi meron talagang due times, mga kapatid. Okay? Kung merong due date, meron din due time si Lord. Tama po? May mga due date ba tayo? Di ba lahat naman may due date? Sister Judith. Di ba? Due date. Ano ba yan? Due date ba talaga o due date? Due date. Okay? Kung merong due date, meron din due times. May takdang panahon ang ating Panginoon. Tama po? Kaya sabi ko dito, ituloy natin, which is committed unto me, according to the commandment of God our Savior. Tingnan niyo po, ngunit sa kanyang mga panahon, o sa kanyang katakdaan kapanahunan, ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral. Kaya nga po, narinig natin ang kaligtasan, biyaya ng Diyos, na sa akin ay pinagkatiwala, sabi po ni Pablo, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya po ang pangangaral ng katotohanan, utos po ni Lord. Amen po? Di ba na ngayon na maniwala, ang mahalaga, i-preach po natin ang katotohanan. Amen po? Para wala na po tayong, para hindi po tayo masisi ng sino man, na para po wala tayong pananagutan na sa Lord, kasi mahirap nang hindi natin ipangaral ang katotohanan, mga kapatid. Di ba nang hindi siya maniwala, okay lang po yan. Sapagkat tandaan po natin, ang nagpapaunawa sa atin, hindi po si pastor. Amen? Sino po nagpapaunawa sa atin? Si Lord. No? Dahil po sa kanyang biyaya sa atin. Now, number 1, salvation from the plan of sin before the world began, before the foundation of the world. Okay? Next, mga kapatid, number 2, salvation from penalty of sin. Di ba ba? May penalty bang sin natin noon? Meron ba tayong penalty? Okay. Akala nyo, lisensya lang may penalty, ano? Diba? Akala nyo, due date lang may penalty. Yung kasalanan po natin sa Lord, may penalty din po yun, mga kapatid. Okay? Kaya sabi dito, salvation from penalty of sin. No? Ito po yung tinatawag na actual redemption. Actual. Iba yung nung una pa na pinlano ng Diyos, ito na po ngayon ginawa ng ating Panginoon. Yung actual redemption sa atin. Yung katibayan, yung prueba na tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus died on the cross. Okay? Kaya po, may kanta tayo, on the cross, on the cross. Kasi po, tayo po, ang ating Hesukristo ay namatay doon po sa cross ng Kalbaryo para po sa atin. Yan po tinatawag na actual redemption, mga kapatid. Basahin po natin ng Hebreo chapter 9, mga minamahal. Hebreo chapter 9, verse 26 up to verse 28. Sabi po dito, sa wikang Tagalog,
Sabi po dito, sa ibang paraan ay kailangan na siya ay magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan. Ang ating Jesucristo po ang tinutukoy. Datapot ngayon ay minsan siya ay nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Tingnan niyo po, ang nag-alis pala ng kasalanan po natin, hindi po si pastor. Amen? Hindi po yung tao ang nag-alis ng kasalanan, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ngayon, ba't sasabihin nila na tanggapin mo na si Kristo, tanggapin na daw si Kristo, maliligtas na? Ibig sabihin, sila ba nagtubos? Tama po? Ang nagtubos sa atin, ang ating Panginoong Kristo. Verse 27, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ang pagkatapos nito ay ang paghukom. Verse 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Tingnan niyo po. Kaya ang tinubos, hindi lahat ng mga tao sa buong mundo, kundi ang tinubos ay marami. Tama po? Marami, mga kapatid. Kasi kung lahat ng mga tao tinubos ni Kristo, edi wala naman impyerno. Tama? Okay? Meron na impyerno, mga kapatid. No? May kasama doon sa diablo sa impyerno. At ganyan naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas na mga nagsisipaghintay sa Kanya. Naghihintay ba tayo sa Lord? Amen. Baka hindi tayo naghihintay. Dapat maghintay tayo sa Lord. Baka iba hinihintay natin. Baka ang iba dyan ang hinihintay, loan. Baka ang iba dyan hinihintay kung ano-ano. Boyfriend, girlfriend. Hindi po ba? Yung mga galing sa abroad. Hindi po ba? Hindi ho. Dapat ang hinihintay po natin si Lord. Amen? Hintayin natin si Lord sa Kanyang pagdating sapagkat pangako po yan ng ating Panginoon. Mga minamahal, ito po yung actual ng pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, mga kapatid. Alam niyo mo ba na bago po actual na nangyari, inordain na po ang ating Jesucristo na siya magtubos sa atin. Basahin po natin, mga kapatid. No? Itinalago na po siya ng Diyos. Acts chapter basahin po natin ang Acts chapter 2. Verse 23, mga kapatid, itinalaga na po siya ni Lord, mga minamahal. Sabi dito, sa wikang banyaga, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Siya na ibinigay sa takdang pasya. Tingnan niyo po. Kaninong kapasyahan ito? Ng Diyos. Hindi mo naman ito kapasyahan eh. Hindi kapasyahan ng tao ito. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. For knowledge of God. Malinaw po, dapat maintindihan po natin yung tinatawag na for knowledge of God. Ibig sabihin po, nung unang-una pa, alam na po ng Diyos. Amen? Nakaplano na po ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ko dito, kayo, sa pamamagitan ng mga kamay, ng mga tampalasan, ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Sino po yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. That is the actual redemption of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, no? Determinate counsel, mga kapatid. Yung takdang kapasyahan ng ating Diyos. Hindi ho ito kapasyahan ng tao. Kaya ang kaligtasan, hindi ho kapasyahan ng tao. Amen? Ang pagtubos, hindi kapasyahan ng tao. Kundi ito po'y kapasyahan ng Diyos sa ating Panginoong Kristo para tayo tubusin, para tayo iligtas, mga kapatid, sa kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 7, anong sabi dito? Ephesians chapter 1, okay? Verse 7, sabi po dito, in whom we have redemption
through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Tingnan niyo po, nasa Kanya, meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya po, biyaya pa rin tayo naligtas. Amen? Biyaya po ni Lord ang siyang pagtubos sa atin. Hindi po yan gawa ng tao, kundi ang lahat po ito na ating binasa, gawa po yan ng Diyos tungkol sa kaligtasan ng ating kasalanan sa harapan ng Panginoon. Salvation from penalty of sin. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Basahin po natin. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sorry po, verse 15. Sabi po dito, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Tingnan niyo po, malinaw po, no? Na si Lord po ang siyang nagtubos sa atin pong mga kasalanan. Okay? So dapat po natin yung tanggapin. Ito dapat ang tanggapin natin aral, hindi yung si Kristo. Amen po? Dapat ang tanggapin natin yung aral kung anong ginawa ng ating Panginoong Hesu Kristo. Tayo po ay tinubos. Salvation from penalty of sin. Number 3, salvation from the power of sin. Hindi po ba, nung hindi pa tayo na born again, ang umiiral sa atin, yung kapangyarihan ng kasalanan. Tama po? Okay? So, ano po yun? Yung tinatawag po na the Holy Spirit regenerated or quickened Him and gave Him a new nature. Siya po nagbigay sa atin ng bagong pagkatao, ng bagong buhay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang nagbabago po ng buhay ng tao, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen po? Hindi natin kayang baguhin sarili natin kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya ho, mahalaga ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. No? Kaya tingnan niyo po, maraming pagdating ng New Year, no? Kinabukasan ay New Year na, panibagong taon. Anong sabi ng marami? Ay, sa sunod na taon, hindi na akong magbisyo. Hindi na po ako gagawa. Diba? Ang nangyari pa yan, kaya pala hindi mo na siya nakita nagbibisyo, lumipat na pala sa lugar na doon naman siya nagbibisyo. Tingnan niyo po kapatid, wala po kasi hindi kayang baguhin ng tao yung kanyang sarili. Amen po? Hindi po. Lahat tayo hindi kaya baguhin. Si Paul, binago ba niya sarili niya? Tinawag siya ni Lord. Si Lord pa rin nagbago. Tama po? Sa daan ng Damascus, binago siya ni Lord. Di ba? Lahat tayo binago ni Lord, mga kapatid. Hindi ho ang tao nagbago sa atin, ang Diyos ang siyang nagbago sa atin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, malawak ang biyaya ng Diyos. Hindi po isa lang, hindi po material lang, mga kapatid. Kundi maging ang espiritual na buhay po natin, biyaya po ng ating Panginoon. No? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Basahin po natin ang aklat po ng Titus, chapter 3, verse 5, mga kapatid. Sabi po dito, Titus chapter 3, verse 5, not by works of righteousness, which we have done, no, but according to His mercy, He saved us from the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili. Kaya hindi po gawa ng tao ang pagbabago ng kanyang buhay. No? Sabi dito, malinaw po, kundi ayon sa kanyang kaawaan, awa pa rin po yan ng Diyos, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Pagbabago. Binago po tayo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Diyos pa rin ang siyang nagbago po sa atin.
Diyos pa rin ang siyang bumuhay sa atin. Kasi kalagayan nating patay, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Quickening means impartation of a new life from death unto life. So ito po ang tinatawag na quickening, yung pagbuhay po sa atin ng kapangyarihan po ng ating Diyos. Okay? Siya po nagbibigay sa atin ng bagong buhay, mga kapatid. Okay? So, mahalaga po kasi ang kalagayan natin ay patay. Basura tayo sa harapan ng Diyos. Tama po? Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah, ano tayo filthy rags. Maruming basahan sa harapan ng ating Diyos. Pero ngayon, dahil tayo ay binago ng Diyos, mga kapatid, ito na ngayon ang ating pamumuhay. Okay? Naglilingkod sa Lord, tuloy-tuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 1. Anong sabi po dito? Tungkol po sa quicken or quickening, mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 1, sabi po dito, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins. At kayo'y binuhay niya. Sino niya? Ng Diyos. Kayo'y binuhay niya. Ang bumuhay sa atin, ang Diyos, hindi po yung pastor. Amen? Hindi po yung tao ang bumuhay po sa atin, mga kapatid. Kundi ang Diyos. Sabi dito, nang kayo'y mga patay, dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, paano mo sabihin na ang tao ay may free will tungkol sa kaligtasang eternal? Walang free will ang tao sa kaligtasang eternal. Okay? May free will lang siya na maghatid ng may free will lang siya, mga kapatid, na magbigay sa iyo ng ulam. May free will lang siya na kung anong gagawin niya dito sa mundo. Pero in terms of spiritual life, wala po siyang free will, lalong-lalo na po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bakit? Bakit wala siyang free will? Kasi po patay siya. Tama? Tayo ganon ang kalagayan natin dati. Kaya sabi po ni Pablo, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins. Kaya po nakakalungkot, maraming mga ngaral ngayon, ang gusto nila, sila po ang mapuri, hindi silang maitaas. Tama po? Silang maitaas, silang bida. Hindi po ganon, kapatid. Dapat tandaan po natin kung ano sinasabi ni Lord. Si Lord po ang bida sa kaligtasan. Amen? Siya dapat ang bida sa buhay natin, hindi tayo. Walang-wala po tayo, kapatid. Walang-wala po tayo kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Okay? Ano ba po sabi dito, mga minamahal? Sa aklat po ng verse 5 ng Ephesians chapter 2. No, binasa natin kanina, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Siyempre, tinubos tayo ni Kristo. Kaya kasama tayo na binuhay ng ating Diyos. By grace, ye are saved. Kaya, maging ang pagbigay sa atin ng buhay ng Diyos sa ating patay na kalagayan sa harapan ng Panginoon, biyaya pa rin po yan ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo po, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, malawak, maluwang, malaki, marami ang biyaya po ng ating Panginoon. So ano ba pong sabi dito, mga minamahal, sa aklat po ng John chapter 6. No? John chapter 6, okay? Sabi po dito, John chapter 6 verse 63, sabi po dito, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Tingnan niyo po. Ang bumubuhay po sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Sabi dito ng ating Jesucristo, sa laman ay walang anumang pinakikinabangan o pinakikinabang. O tingnan niyo po, ang laman, hindi pwede ang laman na bumuhay ng ating Espiritu. Amen? Sa totoo nga po, yung laman, makasalanan ng laman, mga kapatid. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Sabi po ng ating Panginoong
Hesu Kristo. Ano pa po, mga kapatid? Ano pa po ang prueba, mga minamahal? Colossians chapter 2, verse 13. Napakarami pong talata, mga kapatid. No? Kailangan natin pagtiyagaan ang mga aral po ng ating Panginoon. Sabi po dito, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Tingnan niyo po, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at saka di pagtutuli ng inyong laman, ay Kanyang binuhay kayo. Nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Tingnan niyo po, mga kapatid, malinaw po, no? Salvation from the power of sin. Number 4, salvation from the practice of sin. No, kaligtasan mula sa mga ginagawang kasalanan dito po sa mundo, mga kapatid. We are saved from sin through the preaching of the gospel. Totoo po ba yun? Naliligtas ba tayo ng gospel? Kaligtasan temporal po ang pinag-usapan natin ngayon. Iba yung kaligtasang eternal, iba yung kaligtasang temporal. Okay? We are saved from sin through the preaching of the gospel. Ang gospel po ang siyang magligtas sa atin sa mga maling ginagawa sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya ho, mahalaga ang gospel ng ating Panginoon. Saved from the false doctrine, saved from the false practice o practice and tradition. No? Iligtas tayo doon sa mga maling doktrina, iligtas tayo ng Diyos sa kanyang gospel mula po sa mga maling pamumuhay at tradisyon ng mga tao, lalong-lalo na po sa umiiral po ngayon. First, Corinthians chapter 15, verse 1 up to verse 2. Ano sabi po dito, mga kapatid? Moreover, brethren, sabi po ni Paul, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Tingnan niyo po. Ngayon, ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, sabi ni Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyong pinatitilihan. Ang tinatanggap po yung gospel. Amen? Para maligtas tayo dito sa mundo. Sa mga maling ginagawa, sa mga maling pamumuhay, sa mga maling doktrina, sa mga panininglang, sa mga daya ng mga tao po ngayon. Sa pagitan po ng ebanghelyo, tayo po ay iniligtas. Verse 2, sa pagitan naman ito'y, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Tingnan niyo po, malinaw. Kaya ang gospel dapat iingatan natin sa puso natin. Tama? Para tayo maligtas sa mga maling pamumuhay, mga maling sinasabi, mga maling doktrina, at mga maling ginagawa sa mundo nito. Kaya ang sabi po dito ni Pablo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tingnan niyo po, meron din palang pananampalataya ang tao na walang kabuluhan. Ibig sabihin, binabaliwala niya ang gospel, hindi niya isinapamumuhay yung ebanghelyo po ng ating Panginoon. Wala po sa kanyang memorya ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dapat nasa memory natin ang mga salita po ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 4. Okay? 1 Timothy chapter 4 verse 16. Anong sabi? Take heed unto thyself. Warning po ito ni Lord.
and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo o doktrina. Kaya po, delikado pag mali ang turo. Amen? Pag mali ang doktrina, delikado sa Lord. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. Ibig sabihin, mailigtas ka ng salita ng Diyos doon sa mga maling ginagawa ng mga tao. Binubukod ka ng Panginoon dahil alam mo ang salita ng Diyos. Ano pa? Ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati na mga nagsisipakinig sa iyo. Tingnan niyo po kung gaano kahalaga yung gospel. Kailangan ibahagi, ipangaral. Bakit? Para po yung nakikinig sa atin, maligtas sa kanilang maling kaisipan, sa kanilang maling pamumuhay sa mundo po ito, mga kapatid. Napaka-importante po yun. That is salvation from the practice of sin. Okay. Ano pa po sabi dito? Colossians chapter 2. Okay? Colossians chapter 2, mga kapatid. Verse 8. Okay? Binawarningan din po tayo ni Lord. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, sa mga tradisyon ng mga tao, mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Winawarningan po tayo ni Lord, mga kapatid, kasi mahirap na na tayo po ay matangay ng kapilosopuhan ng mga tao, yung mga pandaraya. Delikado po sa mga tradisyon at sa mga pasimulang aral ng mundong ito, mga kapatid. Kaya pinapag-ingat tayo sapagkat ito po mga bagay na ito, wala hong katotohanan dito, mga kapatid. Hindi po yan kay Kristo. Ibig sabihin, hindi po yan aral ng ating Panginoon. Hindi po yan kalooban ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, mga kapatid. Ano pa po sabi dito? Mark chapter 7, verse 13. Okay, Mark chapter 7, verse 13, ano sabi? Na naniniwalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Making the word of God. Gumagawa sila ng salita ng Diyos. Of none effect through your tradition. Tingnan niyo po, no? Salita ng Diyos din ang kanyang pinapangaral. Gumagawa din sila ng pangaral ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ni Lord, yung walang kabuluhan. No? Mga kapatid, ang kanilang mga ginagawa at ang kanilang mga itinuturo, mga minamahal, na kung saan sila po'y gumagawa. Maraming gumagawa, sabi po ng ating Panginoon, bagay na kawangis nito. Kawangis katulad din ng pangangaral. Pero dahil sa tradisyon, ang kanilang motibo para pasundin ang mga tao sa kanilang mga tradisyon at mga maling pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Verse 8, anong sabi? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Tingnan niyo po. For laying aside the commandment of God, behold the tradition of men,
as the washing of pots and cups, and many others such like this ye do. Verse 9, and he said unto them, for you will reject the commandment of God, that you may keep your own tradition. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos. Delikado po, pag itakwil natin utos ng Diyos, baka tayo din burahin ng Panginoon, itakwil din po tayo, upang mga ganap ninyo ang inyong mga tradisyon o salit-saling sabi. Tingnan niyo po, no? Binabaliwala ng katotohanan para lamang matupad ang kanilang tradisyon na mga ginagawa sa kapanahunan po ngayon. Noon pa hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung mga tradisyon na iyon. Number 5, panghuli. Salvation from the presence of sin. Salvation from the presence of sin. Anong kaligtasan po ba yon para tayo makawala sa kasalanan? Para tayo hindi na magkasala, ano po bang kaligtasan ang kailangan natin? Ito po yung tinatawag na final phase of salvation. Final, yung pagdating ng ating Panginoon. Di po ba, pag naka-Lord ba tayo, makakasala pa tayo? Hindi na. Kaya nga po, salvation from the presence of sins. We are completely saved from sin someday in the future. Kasi tandaan po natin, naghihintay tayo sa Lord. Amen? Someday in the future. Darating po yung ating Panginoon. Okay? Mahalaga po yan. Ito pong kaligtasan natin, kompleto na. Amen po? Ginawa na po ng Diyos. Kaya dapat maniwala tayo na sa pamagitan po ng paghirang sa atin before the foundation of the world, sa pamamagitan po ng actual redemption ng ating Panginoon Kristo, at sa panganak sa ating muli o pag-born again sa atin ng Espiritu ng Diyos, ito na po yun. Mga kapatid, yung panghuli, yung tinatawag po na final phase of salvation. We shall be caught up together in the clouds. Totoo mo ba yan? Caught up together in the clouds. Kukunin tayo ni Lord at tayo ay sasalubong doon sa langit. No? And meet the Lord in the air. No? Mag-meet tayo sa Lord sa kalawakan sa kanya pong pagdating. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? O meron sa ating hindi naniniwala? Naniniwala tayo dapat lahat doon. Kapag ito ay katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Romans chapter 13, mga kapatid. Romans chapter 13, verse 11. Sabi po dito, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Tingnan niyo po. At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahonan ng magsisigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaya nasang tayo ay nagsisampalataya ng una. Ito po yung tinatawag po na saved from sin someday in the future. Okay? Ano ba pong katibayan, mga kapatid? First, Thessalonians chapter 4, verse 15. Okay? Sabi dito, for this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Darating po ba ang Panginoon? Malinaw. The coming of the Lord. Mga kapatid. Okay?
the coming of the Lord shall not prevent them which asleep. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, na tayo nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog. Literal ba nangatutulog? Hindi, ibig sabihin sa mga nangamatay na una sa atin. Hindi tayo ang mauuna. Kasi meron po talagang madatnan si Lord sa kanyang pagdating na mga buhay pa. Naniniwala ba tayo? Yes! May madadatnan pa siyang mananampalatayang mga buhay. At ang ibang mananampalataya na una sa atin, mga patay na. At kasunod na siguro tayo doon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Okay? Yung word dito na nangatutulog, ito po yung mga nangamatay na. Hindi po ito literal na natulog siya. Hindi po. Verse 16, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ito po yun. Ang tinatawag na sleep, yung dead, mga nangamatay na kay Kristo. Ang sabi po dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. May tinig na arkanghel, na kanyang mga anghel. At may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Pagdating ng Panginoon, ang mga niligtas niya na nangamatay na pisikal, bubuhayin niya uli kasama ng kanyang nadatnan na mga buhay na kanyang iniligtas. Ano hong mangyayari? Verse 17, Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud. Sinong them? Yung mga binuhay na mga patay. Sama-sama tayo. Kung magkagayat tayo na bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Sinong nila? Yung mga binuhay na mga patay na mga ligtas ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sa Panginoon tayo magpakailanman. Gusto niyo ba yan? Mukhang yatang walang may gusto, mukhang mahina. Gusto ba natin na kasama natin sa Lord, si Lord walang hanggang kamatayan? Amen. Dapat kasama natin si Lord. Kawawa naman. Sabi pastor, kawawa naman ang mga nasa impyerno. Eh, si Lord po yan. No? Si kay Lord po yung kaparaanan o kalooban, mga kapatid. Kaya tayo, bilang mga ligtas, igihan po natin ang paglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Hindi porke ligtas na tayo, ay tatamad-tamad na tayo, pastor. Okay lang yan, ligtas naman ako eh. Kahit anong gawin ko, sabi mo, ligtas na, talagang walang bawian si Lord. Meron na tayong eternal security, pastor. Kahit anong gagawin ko, kahit kasamaan man yan, okay lang. Walang tinuro si Lord na okay lang na gumawa ng kasamaan. Tama? May tinuro ba si Lord na gumawa tayo ng kasamaan? Wala po. Wala. Mga kapatid, kapilusupuhan yan ng tao. Kaya huwag tayo maniwala dito, mga kapatid. Kaya sabi nila, beware sa mga kapilusupuhan ng mga tao. Ang lagi po at ang mga itinuturo po lahat sa atin ng Diyos, puro po sa paggawa ng mabuti sa harapan po ng ating Panginoon. Now, let's go to our conclusion. These 5 different passages taken from the epistles of Paul illustrate the work of salvation from 5 different perspectives. No? Dito po merong 5 bagay na dapat po natin makita, no? O sa mga pananaw natin sa ating pag-aaral na ito, yung 5 magkaibang ginagawa ng Diyos tungkol po sa kaligtasan, no?
Actually, yung apat na ito po yung eternal salvation. Yung isa, temporal salvation. Okay? Ano pong eternal salvation dito? Number 1, number 2, number 3. Salvation from plan of sin. Salvation from penalty of sin. Ginawa po ni Kristo. Dito po ginawa ng Ama. Number 3, salvation from the power of sin. Ang ginawa po ng Espiritu ng Diyos. And then, number 4, salvation from the practice of sin. Ito po yung temporal salvation. And then, number 5, salvation from the presence of sin. Ito po yung gagawin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Ito po yung final phase of salvation dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. Kaya ang apat na ito ang may gawa ang Diyos at ang isa ang may gawa ang Diyos kasama tayo na gumawa. Tama po? Para tayo mabuhay sa mundong ito, siyempre gagalaw tayo, kikilos po tayo. Tama po? Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Yun pong temporal salvation. Pero eternal salvation, wala tayong wala tayong ginawa doon. Si Lord ang siyang gumawa lamang. Purihin po Panginoon at naunawaan po natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayong lahat po'y tumayo at tayo po'y awit po sa Lord, mga kapatid.